Good morning! Welcome ulit po sa Bridging the Gap. Today is January 23, Thursday. At ito po ay episode 20. Purihin ang Panginoon dahil umabot tayo ng episode 20. At ngayong umaga, allow me to share the blessing coming from God. It's in 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 10. You can follow me with your eyes on your Bible. Ang sabi po dito, "But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God." Sabi naman po sa Tagalog, "Data po at gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos." Let's bow our head, mga kapatid, as we start with a prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, for the blessing of life, for the blessing of another episode for Bridging the Gap. I-bless mo, Panginoon, ang bawat nakikinig ng platform nito as it reaches their heart. Tulungan mo din, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kaklase namin, Panginoon, that if this is the first time that they'll be listening to this platform, bless them with the power from your Holy Spirit. Basbasan mo rin, Panginoon, ang aking bibig as I share your word. Lagay mo ang iyong mga salita sa aking mga labi, Panginoon, na ikaw ang mapurihan, hindi ang aming mga gawa. Nais po namin ibalik at dalangin ang lahat ng mga bagay nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Searching for deep things of God, mga kapatid, from our passage in 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 10. Yung buong chapter po ng 1 Corinthians chapter 2 provides valuable insights into spiritual wisdom, the work of the Holy Spirit, and how believers can understand the things of God. Kung paano ba natin maunawaan ang mga bagay patungkol sa Diyos. Ito po ay nagbibigay ng mga mahahalagang aral tungkol sa karunungang espiritual, ang gawain ng banal na spirito, at kung paano nauunawaan ng mga mananampalataya, kagaya ng ilan sa atin, ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kung may mga naikinig man na gusto nating ma-experience ang mga bagay na patungkol sa Diyos, may 4 na aral po akong ibabahagi ngayong umaga. Number 1, ang una po, faith under the power of God. Paano ba natin i-align ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos? Sa mga unang verses po ng chapter 2, in-emphasize po ni Paul that he did not rely on eloquence or persuasive speech when preaching the gospel, but demonstrated the Spirit's power. And faith should rest on God's power, not on human reasoning or skill, di sa mga kakayanan natin or kakayanan ni Paul. And true transformation comes through the Spirit, not on intellectual arguments. Sabi yan sa 1 Corinthians chapter 2 verses 4 to 5, "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God." Ang ating mga pananampalataya po ay dapat nakabatay sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa katalinuhan o galing ng tao o sa galing ng pananalita ng isang tao. Ang tunay na pagbabago naman ay nagsisimula o nagmumula po sa Espiritu, hindi sa logical na mga paliwanag ng kung sino man sa atin. Pangalawang bagay po, spiritual wisdom from God. Kanina, we talked about faith under the power of God. Let's talk now
about spiritual wisdom from God. Paul speaks of a wisdom that is hidden and revealed by God through His Spirit. And this wisdom is not understood by the rulers of the world. Sino man yung mga makakapangyarihan sa mundo, hindi po nanggagaling sa kanila. As it pertains to God's eternal plan through Christ. And God's wisdom is beyond human comprehension. Beyond po ito sa pangunawa natin. And it is accessible only to those who seek Him. Kung sino daw po ang mga naghahanap sa Kanya, ito ay mas nagiging accessible para sa kanila. Worldly wisdom cannot grasp the depth of God's purpose. Malabo pong maunawaan natin ang mga plano at gawa ng Diyos sa buhay natin. At kung tayo ay nagre-rely sa pamamagitan ng makamundong wisdom. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sa isang verse po na binasa natin nung simula, but as it is written, eye hath not seen, ang mga mata ay hindi nakakita, nor ear heard, hindi maririnig ng kanilang mga tainga, neither have entered into the heart, kahit nga sa ang puso nila ay hindi kayang maunawaan, the things which God hath prepared for them that love Him. Kaya kung hindi natin na-experience ang biyaya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, we have to seek Him, hanapin natin ang Diyos para makita ng ating mga mata, marinig ng ating mga tainga, at maramdaman at ma-experience ang ating mga puso, ang mga bagay, ang lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos na hinihanda niya. Dahil ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa kakayahan ng tao na maunawaan. Dahil ang mga naghahanap sa Kanya ay binibigyan ng Espiritu upang maunawaan ito. Kaya napakagandang blessing para sa bawat isa sa atin na patuloy tayong nag-engage sa salita ng Panginoon para maunawaan natin ito. And we have to reflect day and night para mas maging malalim ang pangunawa natin. At the same time, our relationship with our God. Third, the role of the Holy Spirit. Talked about spiritual wisdom from God. Now, let's talk about the role of the Holy Spirit. Ano ba yung gawain ng Holy Spirit sa ating pananampalataya? The Spirit searches the deep things of God, mga kalaliman ng mga bagay patungkol sa Diyos, and reveals them to believers, sa mga nananampalataya at naniniwala. Without the Spirit, the things of God remain a mystery. The Holy Spirit is essential. Kailangan daw po in understanding God's Word and His will. And we must depend on the Spirit for spiritual discernment and growth. Sabi po sa verse 10 nang binasa natin kanina, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things. Yeah, the deep things of God. Ang banal na Spiritu daw po ang susi sa pag-unawa sa salita ng Diyos at Kanyang kalooban. Kailangan po natin ang Spiritu upang tayo'y lumago sa spiritual. And lastly, spiritual discernment versus natural understanding. Si Paul po, kinontras niya po ang natural man or someone without the Spirit and the spiritual man, someone led by the Spirit. The natural man cannot accept spiritual truths. At mahirap po para sa natural na tao, someone without the Spirit, to accept spiritual truths because they are spiritually discerned. Spiritual maturity requires aligning our thoughts and actions with the mind of Christ, because without the Spirit, it is so impossible to grasp the deeper truths of God. According to verse 16 sa chapter 2 po, for who hath known the mind of the Lord, that He may instruct him? But we have the mind of Christ. Dahil ang spiritual na pagkahinog o maturity po ay nangangailangan ng pagsunod sa kaisipan ng kalooban ni Kristo.
Kung wala po ang Espiritu, hindi natin mauunawaan ang malalim na katotohanan ng Diyos. And to conclude, mga kaibigan, humility in sharing the gospel. Like Paul, isang mabuting halimbawa po, binasa natin, isang alagad ng Diyos. Paul rely on the Spirit, not on his personal abilities when sharing God's Word. And we need to seek God's wisdom. We need to pray, meditate on the Scripture with the reliance on the Holy Spirit for guidance. Palagi pong ganun, no? Lagi nating hahanapin ang Holy Spirit in guiding us in our prayer, in our meditation, for us to understand the things about God. Kahit paulit-ulit po nating basahin yung Biblia, kung wala po ang guidance ng Holy Spirit for us to understand, napakalabo pong maunawaan natin ito at magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa salita ng Panginoon. Be spiritually minded. You need to avoid being swayed by the worldly wisdom or philosophies that contradicts God's truth. Kailangan mag-ingat po tayo sa lahat po ng pinapakinggan natin, feeding our mind, our heart, that if it may contradict God's truth, we need to discern them. We have to pray for everything that we feed on our minds and our heart, that it won't contradict God's truth. Yung mga filosofiya po ng mundo na tinuturo sa atin, mag-ingat po tayo dyan. We need to cultivate spiritual discernment, grow in understanding by staying in communion. Again, it's staying in communion with the Holy Spirit and seeking the mind of Christ. Ngayon, Argel, paano ko gagawin yun? By seeking God, by praying for the guidance of the Holy Spirit whenever, wherever, whatever we do. Lalo pag patungkol sa mga spiritual na mga bagay, we need to find and seek for the Holy Spirit to guide us. And this encourages believers for us to lean on God's wisdom and Spirit for understanding and to live lives guided by His truth rather than the world's knowledge. Kaya nga, ito ay nagtuturo sa atin na umasa talaga tayo sa karunungan ng Diyos at sa Espiritu upang maunawaan ang Kanyang kalooban. At tayo ay mamuhay ng naaayon sa Kanyang katotohanan. Kaya sana naging pagpapala ito sa lahat ng mga nakikinig nating mga kaibigan, that we need to lean on God's wisdom and Spirit for understanding in living our lives with our family, our friends, working our days at work, sa pagnenegosyo. Iasa natin ang ating karunungan sa Diyos at sa Espiritu para maunawaan natin ang kalooban niya. Kung saan ba tayo dadalhin ng ating mga decisions, mamuhay tayo ng nasa Kanyang katotohanan. Purihin ang Panginoon at sana naging pagpapala ang Bridging the Gap. We're now at episode 20 at ipanalangin natin ang continuation ng program na ito according to the blessing of God kung saan niya tayo dadalhin. Panalangin natin yung mga kaibigan natin, their struggles, at magpatuloy lang tayo. And if you have questions, feel free to comment on the videos that we're uploading on the SHCS alumni website, sa Spotify, ganun din sa YouTube. Let us bow our head as we close this with prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, again for blessing us with another episode in Bridging the Gap. Salamat, Panginoon, sa episode 20 na ito in equipping our souls with the blessings coming from your word. The spiritual truths, Panginoon, in guiding us in living our lives with our family, our loved ones, for us to get closer to you. Help us gaining the wisdom coming from you for us to understand the deep things about you. Purihin ka, Panginoon, sa mga gawain na ito. Whatever things that everyone is struggling today, help them, Lord. And let them get closer to you. At gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, para ibahagi ang biyaya na nanggagaling sa iyong mga salita.
Nais po namin ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.